Kakasuhan na umano sila Revilla, sila Jingo Estrada at si Joel Villanueva. Ang hindi lang kasama si Chis Escudero, hindi pa. Ito'y ayon mismo sa kasamahan nila. Ha? Kasamahan nila mismo ang nagsabi nito. Kasamahan nila sa minorya ng Senado. O, yan ha. hmm? Hindi ito galing sa hindi ito galing sa chismis. Sabi ito ng kasamahan nila. Kung hindi magkatotoo yan, di bahala yung kasamahan nila. Pero, ang tinutukoy kong kasamahan nila na nagkalat niyan ay si Amy Marcos. Yun. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo kay Amy Marcos. Pero, ang sabi ni Amy Marcos, nakarating daw sa kanya, mga kabunyog, na kakasuhan nga. Ito, yan kay Amy Marcos, interview sa kanya. Yan, tingnan nyo yung caption sa baba. Tingnan nyo yung caption. Anong nakalagay? Senator Amy Marcos, ilang senador at kongresista kakasuhan kaugnay ng flood control scam sa January 15. Siya mismo yan Siya ang nag-anunsyo niyan. Kaya sasabihin na naman yan, mang-iintriga na naman ako. Hindi po. Binabalita ko lang sa inyo na si Amy Marcos, nakasamahan nila Jinggoy, nila Joel Villanueva at sa kanibong Revilla, magkakasama yan, ay nag-anunsyo na January 15. Sabi niya, sabi ni Amy Marcos, mga kabunyog, sabi ni Amy Marcos, January 15. Ngayon, pag pinanood nyo yung niya na yan, ngayon lang yan, tingnan nyo yung pizza, January 7, 2026. Ngayon lang yan sinabi. Pag pinanood nyo yung niya na yan, live na yan ni Amy Marcos, pinangalanan niya mismo. At ang pinangalanan niya ay si Revilla, si Jinggoy, at saka si Villanueva. Baka mayroong nagpaabot kay Amy na reliable source niya rin na maghanda na sila Jinggoy, sila Revilla at saka si Joel Villanueva dahil kakasuhan na sila. Pero pag kinasuhan naman yan sa January 15, kaso pa lang naman yan, hindi pa yan warrant of arrest. Hindi pa yan warrant of arrest. Tatagal pa ng siguro mga 1 week or 2 weeks, pwedeng lumabas na ang warrant of arrest niyan. Ang sinasabi lang dyan, kakasuhan. Kasi sa totoo, sa ngayon talaga kasi, wala pang kaso yung tatlo na yan. Wala pa, mga kabunyog. Mayroon sa kanila reklamo, criminal complaint sa ombudsman. Kaya kumbaga ang ombudsman at saka sa DOJ, nagkakandak pa ng preliminary investigation. Ang ibig lang sabihin niyan, by January 15, posibleng may resolusyon na ang DOJ o kaya ang ombudsman. Pag may resolusyon na sila na dapat ng kasuhan ng mga ito, kakasuhan na yan sa Sandigan Bayan. Pag may kaso na yan sa Sandigan Bayan, saka lang maglalabas ng warrant of arrest. Siguro mga 1 week or 2 weeks after ng makasuhan. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, si Amy ang nagkalat ng balita na yan. Sabi niya, galing sa kanyang reliable source. Yan ilang senador at kongresista kakasuhan kaugnay ng flood control scam. Binigay niya ng araw. Sabi niya January 15. Sabi ni Amy. Pinangalanan niya yan. Anyway, ano naman talaga kasi, sapat-sapat na ang ebidensya sa mga yan. Sapat-sapat na. Ano ba ang mga Una muna, testigo. Mayroon bang mga testigo? Oo. Mayroong mga testigo. Halimbawa, kay Joel Villanueva. Ang testigo dyan, si Bryce Hernandez at saka si Alcantara. Ano yon? Testigo yan. Ang mga naman ang mga ebidensya? Yung mga text messages ni Alcantara at saka ni Villanueva. Siyempre may mga proof din yan sila Alcantara at saka Bryce Hernandez, yung mga file sa office nila. Mayroon yang mga ebidensya. Si
Jingo Estrada naman, si Jingo Estrada, ang mga testigo sa kanya, sila Bryce Hernandez sa si Alcantara din. Pero, ang medyo mabigat na testigo laban kay Jingo Estrada, si Bernardo. Si Bernardo, mga kabunyog, mga kababayan. Ano yan? Kasi si Bernardo, close sa pamilya lang Estrada yan. Si Yusek Bernardo. Kaya lang, nung naipit si Yusek Bernardo, nagtapat na. Kaya, ano yon? Si Bryce Hernandez, si Alcantara, sa si Bernardo, mga testigo yan laban kay Jinggoy. Marami rin silang mga ebidensya. Marami rin silang mga ebidensya. Ito namang si Revilla, ang testigo diyan si Bernardo. Si Bernardo ang testigo diyan. Ang kay Revilla, sabi ni Bernardo, siya mismo pumunta sa bahay ni Revilla, dala niya yung pera. Nakailang deliver siya ng pera eh. Mayroon ding mga documentary evidence na naman. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mabigat itong tatlong ito. Ang wala pa, kasi ibig sabihin hindi pa sapat ang ebidensya, si Chis Escudero umano, saka si Nancy Binay, tapos si Nancy Binay, si Grace po, yun, hindi pa. Pero itong tatlo, ayon kay Amy Marcos, nakaabot daw sa kanya, kakasuhan na ito. Bakit sinabi ni Amy yan? Bakit sinabi ni Amy? Sinasabi yan ni Amy, para yung mga supporters nila ay maghanda. Kasi ibig sabihin, itong kasamahan nila ay talagang kakasuhan na. Posible kayang totoo yan? Posibleng totoo dahil napipressure na din ng gobyerno eh. Kasi yung unang pangako nila Boying Rimulya noong December 15, hindi naman nangyari. Kaya kailangan nilang umaksyon talaga at magkaroon na ng resulta. Kasi nadidismaya na ang taong bayan. Kaya kailangan talagang umaksyon na ng gobyerno. At ang gusto talaga ng mga tao ay politiko na ang makasuhan. Hindi na sila diskaya lang. At kung may kakasuhan ng politiko, ito talaga yung mga malinaw na mauuna. Villanueva, Revilla at saka Jinggoy. May tatlo pang kongresista. May tatlo pa. Yung magkapatid na Yap, si Edvic Yap at saka si Eric Yap at saka si Garjola. Yan. Yan yung mga pinangalanan na. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, si Amy ang nagsabi niyan, pero bakit sinasabi yan ni Amy? Kasi pinag-uusap-usapan na nila sa grupo nila na maghanda na sila kasi makakasuhan na ang kasamahan nila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.